Sa kalagitnaan ng digmaan sa Kenya, biglang bumagsak ang isang helicopter sa lupa na naging sanhi ng pagkataranta ng lahat ng mga lokal. Isang grupo ng mga sundalong Amerikano ang gumagabay sa mga lokal sa labas ng bayan habang sila ay pumwesto upang hanapin ang mga umaatake, para lamang biglang maglaho ang dalawang sundalo na parang bula. Agad na pinaputukan ng grupo ang isang hindi nakikitang kaaway, ngunit nang lumingon ang pinuno, nakita niyang may sumabog. Ang discharge ay nagpalipad sa kanya at nawalan siya ng malay. Maya-maya, ang sundalo ay nagising sa isang selda ng bilangguan na walang mga alaala kung sino siya at nasaan siya at kung paano siya nakarating doon, o kahit na ang kanyang pangalan. May malubhang hiwa sa kanyang braso, at ang istasyon ng pulisya ay ganap na magulo, at ang kuryente ay may problema. Desperado para sa mga sagot, tumingin siya sa paligid at natuklasan ang isang maluwag na brick sa dingding, kaya inalis niya ito upang tumingin sa labas, para lamang matuklasan ang isang helicopter na bumabagsak sa lupa at ang lugar ay nasa ganap na kaguluhan. Nagsimula siyang sumigaw para humingi ng tulong, ngunit naging dahilan din upang mapagalitan siya ng bilanggo sa kasunod na selda dahil ang ingay ay magpapapatay sa kanila. Ang kanyang pangalan ay Nadia at siya ay isang French na doktor na nagtatrabaho sa isang foreign aid hospital sa loob ng mahigit 2 taon. Dahil ang malakas na ingay sa labas ay nagiging sanhi ng pagyanig ng gusali at ang kuryente ay nagsimulang mag-spark, ipinaliwanag ni Nadia na ang buong planeta ay sinalakay ng mga alien na gawa sa mga makina. Sa takot, nagsimulang sumigaw muli ang lalaki para humingi ng tulong sa butas, hindi pinansin ang mga babala ni Nadia. Sa kasamaang palad, tama siya at maya-maya ay isang grupo ng mga lalaki ang pumasok sa istasyon ng pulisya na naghahanap ng gulo. Matapos patayin ang bihag na dinala nila, naalala nila na may espesyal na pabuya sa paghuli ng mga Amerikano, ngunit hindi maintindihan ni Nadia ang kanilang sinasabi. Ipinahayag ng Amerikano na marunong siyang magsalita ng kanilang wika at sinusubukang makipag-ayos, ngunit tumatawa lamang sila habang pinapalabas nila siya. Agad na sinimula ng sundalo ang pakikipaglaban sa pinuno ng grupo, nagpapalitan ng ilang mga suntok bago sila tuluyang nahulog sa bintana. Samantala, ang dalawa pang lalaki ay pumasok sa selda ni Nadia, ngunit mabilis niyang ipinagtanggol ang sarili gamit ang isang tipak ng salamin at kinuha ang baril ng lalaki upang barilin siya. Ang isa pang lalaki ay madali siyang napigilan at itinulak siya sa pader, ngunit nakahanap si Nadia ng isa pang maluwag na brick at inampas siya, pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang sandata at binaril din siya. Kasabay nito sa labas, nagnakaw din ng sandata ang sundalong Amerikano at pinagbabaril ang pinuno. Sinundan siya ng isa pang thug na may dalang taser, ngunit sa sorpresa ng Amerikano, maaari niyang kunin ito at ipadala ang electric shock pabalik sa lalaki na kinuryente siya. Bago niya matanggap ang ideya ng pagkakaroon ng kapangyarihan, lumingon siya at napansin ang mga alien na robot na sumusunod sa kanya. Ito ang nagiging sanhi ng ingay dahil sa pagpadyak nito sa lupa at ang malaking sukat nito ay nakakatakot. Habang nagtatakbuhan ang mga tao sa gulat, nagmamadaling magtago ang sundalong Amerikano sa loob ng isang nasirang kotse ngunit nagawa pa rin ng robot na iskan siya mula sa malayo, gayunpaman, umalis lang ito nang walang ginagawa. Pagkatapos, ang sundalong Amerikano ay bumalik sa loob para kay Nadia, na nakita ang salitang Bo sa kanyang damit at nagpasyang tawagin siya sa ganoong pangalan. Pagkatapos nilang kunin ang ilang armas mula sa mga tulisan, tinakpan ni Bo ang kanyang sugat sa braso at umalis sila sa istasyon, na nakakita ng higit pang mga katawan habang lumalabas. Nais ni Bo na maabot ang base ng US Army, ngunit iniisip ni Nadia na ito ay walang kabuluhan. Malamang napatay na ang lahat at hindi na sila makakatawag kahit kanino para humingi ng tulong dahil 8 araw na ang nakalipas at ang bawat satellite ay nahulog sa langit. Masyadong delikado ang mag-isa sa daan, pero ayaw ni Bo na manatili at walang ginagawa, gusto niyang lumaban. Sa huli, pumayag si Nadia na sumama sa kanya. Kinuha nila ang lahat ng tubig at pagkain na mahahanap nila, ginagawa ang kanilang makakaya upang hindi pansinin ang mga bangkay na nakahiga sa paligid, at umalis sila sakay ng isang kotse na ninakaw nila. Minsan ay nakikita ni Bo ang mga alaala ng isang laban sa kanyang isipan, ngunit hindi niya maintindihan ang mga iyon. Habang nagmamaneho sila sa kalsada, ipinaliwanag ni Nadia na kaya niyang lumaban dahil dati siyang doktor para sa hukbo, kaya nakatanggap din siya ng ilang pagsasanay. Biglang tumama ang ilang bala sa bintana ng kotse at kailangan nilang huminto para lamang matuklasan na napapalibutan sila ng mga sundalong Kenyan. Sinubukan ni Nadia na makipag-ayos sa pagsasabing siya ay isang doktor at humihiling na makadaan sila at si Bo ang kanyang escort, nag-aalok din siya ng kanilang tubig.
Habang nagtatalo sila, nakita ng isa sa mga sundalo ang bilog na tato ni Bo at nabigla, na sinasabing nagmula ang dalawa sa lugar kung nasaan ang satellite. Sinasamantala ni Bo ang pagkagambala upang makuha ang lalaki at kunin ang kanyang sandata, gamit ito para barilin ang ilang sundalo bago humingi ng kaalaman tungkol sa kanyang tato. Ipinaliwanag ng isang sundalo na mayroong isang mahigpit na binabantayang istasyon ng radar ng Amerika malapit sa kanlurang hangganan na gumagamit ng parehong simbolo. Sinabi rin niya na inatake nila ang dalawa dahil pinaniniwalaan nila na ang mga satellite ng Amerikano ang naging sanhi ng pagsalakay ng mga drone sa Earth dahil sila pa rin ang tanging bagay na nakatayo. Pagkatapos ay sinubukan ng isa pang sundalo na salakayin muli si Bo, ngunit mabilis niyang ipinagtanggol ang kanyang sarili ngunit hindi siya bumaril dahil ang isa pang flashback ng memorya ay nakakagambala sa kanya. Pagkatapos, sinakyan ni Bo at Nadja ang jeep ng mga sundalo at bumalik sa kalsada upang hanapin ang istasyon ng radar. Tinanggal ni Bo ang kanyang benda at napansin na ang kanyang sugat ay hugis arrow na nakaturo sa kanyang tato, kaya ang pagpunta sa istasyon ay tila tamang ideya. Makalipas ang ilang sandali ay nakakita sila ng danger sign sa harap ng isang bayan, ngunit wala ng ibang daan na pwede nilang madaanan. Habang nagmamaneho sila sa bayan, nakita nila ang kalsada na natatakpan ng mga cable ng kuryente na maaaring maging lubhang mapanganib. Gayunpaman, hindi na sila makakabalik dahil sa sandaling iyon ay may lumitaw na robot sa likuran nila. Wala silang ibang pagpipilian kundi ang magmaneho sa mga cable habang hinahabol sila ng robot at pinapaputukan, dahilan upang tuluyang tumigil sa paggana ang jeep. Iniwan ng dalawa ang kotse at tumakas upang magtago sa likod ng ilang mga bato, ngunit naging dahilan din ito upang habulin ng robot ang isang lalaki at ang kanyang anak na babae. Agad na pinatay ng robot ang lalaki sa harap mismo ng kanyang anak kaya pinaputok ni Nadja ang kanyang baril para iligtas ang babae, ngunit nang lumingon sa kanila ang robot, sa ilang kadahilanan ay hindi sila nito inatake. Tinapos nito ang pagpatay sa babae at umalis. Pagsapit ng gabi, gumawa ng kampo ang dalawa at ibinahagi ni Nadja na namatay ang kanyang pamilya sa pag-atake ng mga dayuhan. Biglang lumipad ang isang grupo ng mga fighter jet at masaya si Bo na makitang nakikipaglaban pa rin ang mga tao. Kinaumagahan, kailangan nilang maglakad pabalik sa kalsada. Naglalakad sila ng maraming milya, nakatagpo ng mga kahangahangang hayop ngunit marami ring pagkasira at mga katawan sa paligid. Sa kalaunan, nakarinig sila ng ingay na halos parang boses na nagsasalita ng Ingles, ngunit nang sundan nila ito, natuklasan nila na ang isang recording na itinakda ng isang grupo ng mga lokal bilang isang bitag. Ang dalawa ay napapaligiran at nahuli upang dalhin sa isang nasirang gusali kung saan sila ay nakakadena sa isang nasirang kotse. Sa sandaling iyon, dalawang tao ang dumaan malapit sa kanila sakay ng mga motorsiklo at sa likod nila, may paparating ding robot. Napagtanto ni Bo na ginagamit sila ng mga lokal bilang pain para hulihin ang robot. Nang malapit na ang mga robot, inactivate ng mga mangangaso ang isang minahanang bomba na sumabog sa ilalim mismo ng robot bago sila nagpaputok. Gayunpaman, ang robot ay tila walang anumang pinsala, kaya sa halip ang mga mangangaso ay naghagis ng isang kadena sa paligid nito at sa wakas ay napatumba ito sa pamamagitan ng pagpindot dito ng isang electrical surge. Sa kasamaang palad, mas maraming robot ang patuloy na dumarating at mabilis na nagpaputok, na pinapatay ang karamihan sa mga mangangaso sa ilang segundo. Habang nagpapatuloy ang laban sa paligid nila, nakahanap si Bo ng masakit na paraan para tanggalin ang mga kadena at nagmamadaling magtago ang dalawa habang umaalis ang mga bikers, dahilan para habulin sila ng mga robot. Nang sapat na nakalayo ang mga robot, bumalik sina Bo at Nadja sa kalsada. Habang tumitawid sila sa isang tulay, napansin ni Bo ang isang ilaw at muntik na itong magpaputok, ngunit ito pala ay isang photojournalist gamit ang kanyang camera. Ang kanyang pangalan ay Stander at kumukuha siya ng maraming mga larawan at nagdodokumento sa pagdating ng mga dayuhan. Nakita niyang dinadala ng mga spaceship ang mga tao at nasaktan siya sa proseso, ngunit sa palagay niya ay hindi siya magtatagal. Ipinakita ni Stander sa dalawa ang lahat ng mga larawang kinunan niya, kabilang ang patunay na ang mga dayuhan ay ginagamit ang kuryente ng Earth at isang bata na naghahagis ng bato sa isang robot. Bigla silang nakarinig ng pagsabog sa malapit at bagaman ayaw ni Stander na mailigtas, inilayo pa rin siya ni Bo at Nadja. Nakahanap sila ng gusaling mapagtataguan at habang naghihintay sila, napansin ni Stander ang tato ni Bo. Nakilala niya ito at ipinakita sa kanya ang isang larawan ng istasyon ng radar, kaya sinubukan niyang gumawa ng isang kasunduan, ibibigay niya sa kanila ang camera kung tatapusin niya ang kanyang paghihirap.
Si Bo ay patuloy na nakakakuha ng memory flashes ng pagkamatay ng isang tao at tumangging pumatay ng isang inosente, kaya nagsimulang sumigaw at naghagis ng mga bagay si Stander upang maakit ang atensyon ng mga robot. Nang makitang wala ng ibang pagpipilian upang mabuhay, si Nadia ay nagpapatuloy sa pagsakal kay Stander hanggang sa mamatay. Pagkatapos, bumalik ang dalawa sa kalsada, ngunit sa pagkakataong ito, ginagamit nila ang mga litrato bilang mga pahiwatig upang malaman ang pinakadirektang paraan patungo sa istasyon ng radar. Habang sila ay patuloy na naglalakad ng milya-milya, si Bo ay nakakakuha ng paminsan-minsang flash ng mga alaala, ngunit hindi ito sapat upang maunawaan ang anuman. Pagdating nila sa isa pang abandonadong bayan, naubusan ng baterya ang kamera, kaya nagnakaw sila ng isa pang sasakyan para magpatuloy. Pagkalipas ng ilang oras sa gitna ng kalsada, nakarinig ang dalawa ng mga kakaibang ingay sa radyo ng kotse at huminto upang mag-imbestiga, na nakakita ng nawasak na robot sa malapit. Nakakatuwang makita na maaari silang talunin, ngunit iniisip pa rin ni Bo kung ano ang kanilang kahinaan. Bigla silang nakarinig ng ingay, senyales na may paparating na robot at nakakita ng usok sa malapit, kaya mabilis silang sumakay pabalik sa kotse upang makatakas. Sa sandaling iyon, daan-daang robot ang lumitaw sa likuran nila at sinimulang habulin sila habang pinapaputukan sila, kaya iniwan ng dalawa ang kotse at tumakbo upang magtago sa loob ng isang bahay. Bumaba sila sa basement at kumapit sa isa't isa habang natatakot, ngunit bago sila makapagbahagi ng halik, biglang lumipad ang bubong. Sinimulan ding higupin ng alien spaceship ang dalawa, ngunit sa loob lamang ng ilang segundo, ibinagsak si Bo sa lupa at si Nadia lang ang nadala. Ang mga kislap ng alaala ay pumasok sa kanyang isipan bago siya bumagsak at nawalan ng malay. Nang maglaon, nang magising si Bo, natuklasan niyang nasaktan ang kanyang binti. Matapos tanggalin ang bagay na tumama sa kanyang sugat, wala siyang magawa kundi ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay ng mag-isa. Mabagal ang paglalakad at nanghihina dahil sa estado ng kanyang binti. Sa kalaunan, sa wakas ay nakarating siya sa istasyon ng radar, ngunit nawasak siya nang matuklasan na ang lahat ay nawasak na ng mga dayuhan, kabilang ang satellite. Matapos mapansin na sariwa ang graffiti sa dingding, nagpasya siyang hanapin ang mga tao sa likod nito at dumaan sa ibang bayan. Sa sandaling marating niya ang mga kalye, nakakita siya ng isang grupo ng mga tao na tumatakbo palayo sa mga robot at nagulat siya nang makitang may espesyal na device ang grupong ito na nagpapahintulot sa kanila na talunin ang kanilang kaaway. Sa sandaling iyon, dalawang robot ang lumitaw sa kanyang harapan, ngunit ito ay ibang modelo. Lumapit sila sa kanya at iniskan siya ngunit umalis nang walang ginagawa. Nag-trigger ito ng mga wastong alaala sa isip ni Bo at naalala niya ang pagbaril ng rocket sa isang robot. Malubhang nasaktan ang isang teammate niya sa proseso, kaya kinailangan siyang tapusin ni Bo para matapos ang kanyang paghihirap. Ang mga biglaang alaala ay naging sanhi ng pagkawala ng malay ni Bo. Makalipas ang ilang sandali, nagising siya upang matuklasan na siya ay nailigtas ng mga lokal at dinala sa isang shelter. Matapos alagaan ng isang doktor ang kanyang pinsala sa binti, nakilala ni Bo ang mga taong nagligtas sa kanya na sina Kara at Juma at sinabi sa kanila ang kanyang kwento. Ipinaliwanag ni Juma na hindi na babalik si Nadia dahil hindi na ibinabalik ng mga spaceship na iyon ang mga taong dinadala nila, at nagtataka si Kara kung bakit kinuha ng mga dayuhan si Nadia ngunit hindi kasama si Bo. Desperado para sa mga sagot, dinala nila si Bo upang makilala ang isang engineer na tinatawag na Roderick na nagtayo ng mga EMP device na maaaring magpabagsak sa mga robot at ngayon ay gumagawa ng mas malaki. Plano niyang pasabugin ang isang ito sa ilalim mismo ng alien spaceship na sana ay magpapabagsak sa kanilang sistema at papatayin ang lahat ng mga robot ng sabay-sabay. Gayunpaman, hindi pa sila nakakalapit sa spaceship dahil lumalabas lang ito kapag maraming tao at napapalibutan ito ng mga robot. Biglang nakatanggap ng mensahe si Roderick mula sa mga gwardya sa labas na nagpapaalam sa kanila na may daan-daang robot na papalapit sa kanilang bayan. Iniisip ni Juma na baka nasundan sila ng mga robot at ang kombinasyon ng kanyang mga salita kasama ang mga iginuhit ni Roderick na mga dayuhan ay nag-trigger ng isang mahalagang alaala kay Bo. Noong araw na iyon nang kasama niya ang kanyang koponan at nakita nila ang pagsabog, hinawakan siya ng isang robot at ipinasok ang ilang mga cable sa kanyang bibig na nagtanim ng isang tracker sa kanyang gulugod. Bago siya mawala ng malay, ginawa ni Bo ang arrow na sugat sa kanyang braso. Simula noon ay sinusundan na siya ng mga robot para maghanap ng mas maraming tao at mga taguan. Kaagad na nagbanta si Kara na papatayin siya para protektahan ang kanyang mga tao,
Ngunit may mas magandang ideya si Bo, magagamit nila siya para akitin ang spaceship at sa wakas ay gamitin ang device ni Roderick. Agad na nagplano ang grupo at naghanap ng magandang spot kung saan madalas na nanghuhuli ang spaceship at habang naghahanda sila, naisip ni Bo na nakita niyang muli si Nadia. Sa kasamaang palad, kamukha lang niya yon. Nang armado na ang team, dadalhin nila ang device sa isang tunnel para ligtas na makarating sa downtown. Nakalulungkot sa sandaling lumabas sila, hindi sinasadyang na-trigger nila ang isang nakatagong bomba na pumatay sa ilan sa kanila. Sa sandaling iyon ay nakita nila ang spaceship na lumilipad sa kabilang direksyon kaya muli silang pumasok sa tunnel upang sundan ito habang pinapaputukan sila ng isang malaking robot. Nakapatay ito ng 2 pang miyembro ng team, ngunit hindi nito kayang sundan sila dahil sa laki nito. Pagkatapos nilang maglakad ng ilang sandali, sa kasamaang palad, nakatagpo sila ng mas maliliit na robot na mabilis na nagpaputok at si Kara ay nasaktan sa proseso. Nagawa ng team na mabaril ang mga robot bago nila mapatay ang sinuman ngunit marami pa silang naririnig na paparating, kaya sinabihan sila ni Kara na umalis habang nananatili siya gamit ang mga granada upang bigyan sila ng oras. Tumakas ang grupo dala ang device at nang mas maraming robot ang lumitaw, namatay si Kara habang pinipigilan niya ang mga ito ng isang malaking pagsabog. Samantala, sa shelter, sinusubukan ni Juma at ng isang doktor na tulungan ang mga tao na lumikas, ngunit ang mas maliliit na drone ay nakarating din sa lugar nila. Hindi nagtagal ay napatay ang doktor, ngunit nagawa ni Juma na tumakbo ng mabilis para makabalik sa kanyang mga tao. Habang sinusubukan nilang bilisan ang paglisan, natuklasan nila na ang mga robot ay nakapasok sa loob sa pamamagitan ng mga lagusan, kaya naghanda na lang silang lumaban. Sa sandaling lumabas ang robot, pinalibutan siya ng mga lokal at inatake ito ng walang awa. Bumalik sa koponan, nakakita sila ng isang grupo ng mga robot na tinitipon ang mga tao para sa pagdating ng spaceship. Inihagis ni Bo ang isa sa mga EMP grenade ni Roderick sa isa sa mga robot upang sirain ito. At ang pagkagambalang ito ay nagpapahintulot sa mga tao na magsimulang tumakas. Gayunpaman, sinubukan ng mga robot na sundan sila at nagpaputok, na naging sanhi ng pagkasira ng baterya ng EMP device ni Roderick. Habang sinusubukan ni Roderick na ayusin ito ng hindi mapakinabangan, naalala ni Bo ang nasa larawan at binato niya ang mga robot ng bato upang makagambala sa kanila, ngunit sumulyap lamang sila sa kanya bago muling umatake sa mga tao. Pagkatapos ay naalala ni Bo na ang tracker ay nagbigay sa kanya ng isang reaksyon sa mga dekuryenteng kapangyarihan ng mga robot at nakakuha ng ideya. Hinawakan niya ang nahulog na robot gamit ang isang kamay at ang device sa kabilang kamay para ilipat ang kuryente, na nagdulot sa kanya ng matinding sakit ngunit matagumpay ding pinapagana ang device. Ang isang pagsabog ng EMP ay agad na kumalat, hindi nakakasakit ng sinuman ngunit pinabagsak ang lahat ng mga robot sa loob ng ilang segundo, kabilang ang mga nasa shelter. Habang nawawala ang kuryente sa buong lugar, nagsisimula ring bumagsak ang spaceship at kalaunan ay bumagsak sa Earth sa isa pang malaking pagsabog. Habang ang mga tao sa kanilang paligid ay napagtanto na ang digmaan laban sa mga dayuhan ay sa wakas ay tapos na, si Roderick ay sinuri si Bo, na sa wakas ay bumabalik ang kanyang mga alaala. Gayunpaman, nagpasya siyang panatilihin ang kanyang pangalan bilang Bo. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.